Ayan na nga, nagluto na rin ako ng tanghalian at nang buksan kong ref namin, wala na palang laman, Diyos ko. Yun na nga, kung ano lang talaga ang available na nasa ref namin, yun lang talaga. Every 1 week lang ako namamalengke at malapit lang naman sa amin ang palengke, kaya hindi ako masyadong nag-aalala pag naubusan kami ng stock. Ang pera lang talaga ang wala. At yun na nga, isa rin tong talong sa paborito kong gulay. Inuna ko na pala tong niwan at sinunod ko naman tong kalabasa. At pinanghuli ko naman yung okra, isa rin to sa paborito kong gulay. Nalala ko ba nga nung nagbubuntis ako sa bunso ko, ito lagi kong kinakain. Kasi yun ang sabi nila ng mga matatanda para mabilis na lumabas ng bata. Ayan, tapos ko na rin hinugasan ng mga gulay. Ayan, nagugutom na tuloy ako sa mga oras na yan. Favorite ko nga pala ang gulay. Madalang lang ako nakakaluto nito. Kasi ako lang ang kumakain. Ang mga anak ko, wala talagang kahilig-hilig. Diyos ko, ayawan ko ba sa mga batang to? At yun na nga, nagpainit na rin ako ng mantika. At pagkatapos, sinuna ko naman yung pag-isa yung kalabasa. At pag medyo malambot na yun, sinunod ko naman yung talong. Pinanghuli ko nga pala yung okra kasi madali lang namang lumambot yung okra. Ayan, ready to serve na. Ito talaga gusto kong luto. Yung may kunting sabaw. Gutom na talaga ako sa mga oras na yan. Natatakan talaga ako pag ganitong gulay ang lulutuin ko. Woo! Ayan, umuusok-usok pa nga yan mga mare. Luto rin kayo pag may time. Sure, nagugutumin kayo pagkatapos ng mapanood to. At nagluto rin ako ng sunny side up mga mare. Hindi kasi kumakain sa tanta ng gulay. Yan na nga, kain tayo. Busog na busog talaga ako ng mga oras na yan mga mare. Lalo na pag nagkakamay ako. Asus, taob talagang kaldero. At pagkatapos ko naman kumain, biglang umulan. Ayan, kinuha ko muna yung sinampay ko sa labas. Baka mabasa, uli, medyo tuyo na kasi. Baka mamaho siya pag maulanan. At yun na nga, ito yung taas namin. Dito ko sinasampay pag medyo tuyo na. Medyo luma na kasi itong bahay namin. Mga mare, kaya medyo dahan-dahan lang tayo sa pagtapak sa sahig. Sa mga magulang ko nga pala tong bahay, nakiusap kasi sa akin, natirahan ko daw muna para hindi daw masira. Hindi rin namin mapapaayos kasi hindi sa amin ang lupa. May sabi-sabi kasi nakukunin na daw to na may-ari ang lupa. Kaya nawalan kami ng gana na ipaayos. Ang importante may matitirahan kami habang hindi pa namin napapaayos ang dream house namin. Charot lang. Sana soon napatayo na. O siya, bye!